Hindi man daw parati nag-iiwan ng pasa at latay ang gantong klase ng pagdidisiplina sa katawan ng isang bata, malalim na marka at pilat naman ang iniwan nito sa kanilang pagkatao. Sa isang shelter para sa kabataan, nakilala namin si Andrew, hindi niya tunay na pangalan. Napunta si Andrew sa shelter matapos ang sunod-sunod na paglabag sa batas tulad ng pagnanakaw. Ayon sa kanya, isang madilim na yugto ng kanyang kabataan ang nagtulak sa kanya para humantong sa pagre-rebelde. Kinaadena niya po ako na umaabot po hanggang 4 na oras, sabay hindi niya po ako pinapakain. Pero hindi rito natapos ang kalbaryo ni Andrew habang dinidisiplina raw ng kanyang sariling magulang. Ayun po yung nawalan ng cellphone yung mama ko po. Ako po yung pinagbintangan niya, sabay pagtapos niya po akong bugbugin, sinako niya po ako. Nasa loob po ako ng sakan, pinag-ampas po ako ng nanay ko. Parang nasa isip ko po na mamamatay na po ako. Ang ganitong uri raw ng kalupitan ang nagtatanim sa isip ng isang bata na maging maras din habang tumatanda. Yung mga bata na mas exposed sa any form of violence, physical man yan, emotional, or psychological, sila din yung mga bata na more likely will engage in socially unacceptable behaviors. Hindi lang daw pagkaligaw ng landas sa maaaring maging epekto ng marahas na pagdidisiplina sa mga kabataan. Sa ilang pagkakataon, buhay nila ang maaaring kapalit nito. Ganitong sinapit ng 13 taong gulang na binatilyong tatawagin nating si Luis. Bale, yung time na po yun, pag-uwi po ni mama, nakipag-inuman po siya. Tapos yun po, kinuha po yung walis tambo. Yung walis tambo po na yun, yung handle niya po, yantok. Yun po yung ginamit ng mama ko panghampas sa kapatid ko. Hindi na raw bago sa magkakapatid ang maras na pagdidisiplina ng ina. Nakaraniwang mababaw lang ang pinagmulan. Nung gabing sinaktan si Luis, nakasira lang daw siya ng wiring sa bahay. Bale, lumaki po kasi kami na ganun po yung ganun po yung nangyayari. Bale, sa isip-isip na din po namin, tama lang po yung ganun. Ilang oras daw na binugbog ng kanyang ina si Luis. Kinabukasan, tuluyan ang nanghina ang kanyang murang katawan. Habang kumakain po kami, tinatanong po ni mama, bakit daw ganun, ba't nga daw ginawa yung ganun. Pero yung kapatid ko po, hirap na po siya magsalita. Tapos, bali, nag-aan na po siya sa ulo niya. Inaano niya parang may gumaganon, hirap na rin po siya magsalita. Dahil po dun sa parang hindi po nagsasalita yung kapatid ko, ungol na lang po kasi lumalabas. Nung araw ding yun, binawian ng buhay si Luis. Ang dahilan, blood clot o namuong dugo sa kanyang ulo. Nung time po na nalaman niya, ayun, nasaktan din siya. Pero nung nakulong na po siya, tinatanong siya kung umamin na siya yung ganun. Hindi po talaga siya umamin. Yun ang isang diferensya talaga ng corporal punishment. It does not give you the intended goal that you want, that to change the behavior of the child. Kung tutuusin, may batas na maaring isampa sa sinumang manakit sa mga bata, ang RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Pero ang problema, nakasad rin daw sa batas na hindi may tuturing na pang-abuso ang anumang mag-aanad pagdidisiplina. Ito ang nais baguhin ng panukalang batas na House Bill 4455 o Promoting Positive Discipline of Children and Prohibiting Corporal Punishment Act. Mahigpit na ipinagbabawal nito ang anumang uri ng corporal punishment sa mga bata. In that law, there is no mention of a specific action on parents or caregivers who are imposing cruelty or imposing corporal punishment on their children. 6 na buwan matapos maipasa ang House Bill 4455 sa Kongreso, nakabinbin pa rin ito sa Senado hanggang ngayon. Bukod sa ipinapanukalang batas kontra pananakit sa mga bata, may mga grupo ring nagsusulong ng positive discipline tulad ng Philippine Educational Theater o PETA, ang positive discipline. Stage of play
It's called Rated PG that speaks about the common relationship of adult and the child. After the play, we gave a one-day workshop. The one-day workshop aims to put into the open the issue of how do they look at it. Pero ang jumping board was the play. Marami raw simple pero epektibong paraan para gawin ito. Yung age-appropriate household chores, diba? Yung maghugas ka ng pinggan, maglinis ka ng kotse, basta age-appropriate sa kanila. That's one thing. You praise them. That's positive discipline. Mahalaga raw na sumailalim sa counseling ang sino mang nagbuhat ng kamay para masigurong hindi na masusundan pa ang anumang uri ng pagmamalupit. Sa ganitong paraan, sinusubukang ituwid ngayon ng mga lola ni Ara at Nika ang pagkakamaling minsan nilang nagawa sa mga apo. Ang mga bata ay may sariling karapatan. Tao rin yan. Hindi yan second class na human beings. May sarili silang karapatan. Kung kaya't kailangan tanggapin natin. Madali mang maghilom ang bawat paso, sugat at pasa mula sa pananakit at pagmamalupit. Maaring habang buhay na pilat ang magmarka sa murang isip ng bawat biktima ng corporal punishment. Hindi sapat ang masusing pagbabantay ng mga otoridad at mas maigting na pagpapatupad ng batas para masigurong ligtasan anumang uri ng pananakit ang mga kabataan. Higit sa ano paman, ang pangangalaga sa kapanganan ng mga musmos ay dapat na magsimula sa tahanan. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. The Philippines is challenged. We are prepared to secure our sovereignty. Kung naging partido ka sa UNCLOS, tinatanggap mo yung mga compulsory dispute settlement mechanisms doon. It binds you, Ayaw ng China yon.